Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Dagupan, serye ng pagsasanay kaugnay sa urban at peri-urban gardening, handog ng Agricultural Training Institute sa iba't ibang bahagi ng Rehiyon 1. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Mangipatariyay serye panangipasal sa Agricultural Training Institute o ATI Region 1 dia Dumaruman Valley ed Region 1 pian napalaknab sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP. Unungid kindi alay sa Carilvallo sa Development Officer 2 ya ATI Region 1 para sa taon 2024 akaplano ya mangikonduktaya limaran seminar tan apatiran training course ya ni paakar ed Urban Agriculture ya ipadaulo ya ATI Region 1. Pituran grupo ed sarayan pasal sa Nagawa dyan Luyag ya Pangasinan. Unungid kindi valyo saray ng Duruman Teknolohiya at Urban Gardening say paraan na panangipawalayo organikon abono tan say kaimportante na NUPAP so pantungtungan at sarayan training. Say NUPAP at sakaya saray programa yung Department of Agriculture amanunan gagalan na satan at panapalaknab so produksyon na naakan tan nabawasan so gastos at logistic cost. Malala po dyan RP Dagupan City Pangasinan aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Mga proyekto at programa ng Department of Tourism, malaking ambag sa pag-unlad at pagtaas ng bilang ng mga turista sa rehiyon ng Cordillera. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. In padamag ni Department of Tourism wenno DOT Cordillera Regional Director Jovita Ganongan, adagiti programa ti ahensya ket tumultulong iti panakaitag-ay ti ekonomiya ti rehiyon ken mangpasaya at iti panagbiag ti umili. Babaan kadagiti programa ti DOT kinunana ngangin mato ti tourist arrivals iti rehiyon Cordillera idi tawen 2023. 1.69 million a turista ti nagbisita iti rehiyon. Nangato daytoy iti 1.5% kumpara idi 2022 tourist arrivals. Nasurok 1.309 million a turista tinapan sa jay siyudad ti Baguio. Sumigunda met ti Mountain Province ang nakailista iti 142,219 tourist arrivals. Iti banagmet ti DOT DPWH Convergence Program na kompleto ti DPWH ti 361.724 kilometers at tourism road networks nga agbalor iti nasrok 10.77 billion a piso. Manamnamamet ti panakaipatungpal ti tourism rest areas para iti Mountain Province ken siyudad ti Baguio. Narpos na Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Agricultural Program Coordinating Office o APCO sa Quezon patuloy na sinusolusyonan ang kakulangan sa patubig sa lalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Joshua Miguel Suarez. Tinutugunan ng Agricultural Program Coordinating Office o APCO Quezon ang kakulangan sa patubig ng maraming lugar sa lalawigan ayon kay APCO Quezon OIC John Oliver Sarmiento, Agriculturist 2. Sa episode ng Usapang Agrikultura kahapon sa Radyo Pilipinas, Lucena, ibinahagi ni Ginoong Sarmiento na marami pa rin lugar sa Quezon ang kulang sa patubig lalo na nitong nakaraang El Nino. Ngunit patuloyan niya ang APCO sa pamamahagi ng agricultural intervention sa mga magsasaka at sa pamamagitan niya nito ay unti-unting na itataas ang antas ng ani at pamumuhay ng mga magbubukid sa Quezon. Idinagdag pa ng opisyal na patuloy ang clustering at consolidation ng mga grupo ng magsasaka sa lalawigan upang maikonekta sila sa institutional buyers at ganap na mailabas sa merkado ang kanilang mga produkto. Namamahagi rin anya ang APCO ng mga binhing pananim tulad ng bigas, mais at gulay, alagaing hayop at trainings para sa pag-aalaga o pagproseso ng produktong pang-agrikultura ng mga magsasaka.
Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Joshua. Yan ang ulat mula sa Lucena at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, Annual Investment Program Calendar Year 2024, Supplemental Number 2 sa lungsod ng Calbayog, aprobado na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nagdumara sa Second Executive Committee meeting ang City Development Council sa siyudad San Calbayog, kakulop nga adlaw Hulyo 9, 2024 sa City Engineering Office Conference Room. Ginaprobaran sa nasabing higayon ang Annual Investment Program o AIP Calendar Year 2024 Supplemental Number 2 nga kundi nakapokus ini sa mga masunod nga sektor: General Public Sector, Social Services Sector, ngan Economic Services Sector. An AIP in Financial and Work Plan sa nusa nga Local Government Unit o LGU para sa period sa nusa ka tuig. Sa sulod sa AIP, nakabutang ang mga identified projects and programs nga ibubutang sa annual budget sa LGU. An approval sa AIP Supplemental Number 2 sa siyudad San Calbayog nagpapakita sa commitment sa City Development Council nga hatagan prioridad ang pamuhunan ng proyekto sa mga ginser nga sektor agod mapaduso ang kabugusan nga pag-uswag ng kaupayan sa siyudad. Tikang Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, Joint Quarterly Meeting ng City Peace and Order Council o CPOC at City Anti-Drug Abuse Council o CADAC ng lungsod ng Bislig isinagawa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gipahigayon dito sa siyudad sa Bislig ang Joint City Peace and Order Council o CPOC at City Anti-Drug Abuse Council o CADAC Quarterly Meeting. Gipangunahan kini ni City Mayor Florencio Garay nga may chairman sa maong mga komitiba. Ubay-ubay nga mga hisgutanan ang natuki atol sa maong panagpulong nga ginagkuban sa mga accomplishments ug mga plano kabahin sa anti-criminality and anti-drug campaign, anti-insurgency campaign, anti-illegal logging campaign, fire prevention updates, Bislig City Jail bida updates, Barangay Drug Clearing Program, Community-Based Rehabilitation Program status o mga barangay concerns. Lagip sa mga mitambong sa mong panagpulong ang mga kadagwang opisyal gikan sa kapulisan, kasundaluhan, LGU, mga barangay kapitan ug uban pa. Nasa Iran nga nagunang tahas sa CPOC CADAC mao ang paghibo og mga plano, pagpatuman og monitoring sa tanang local anti-drug abuse, peace and order programs, projects and activities sa mga syudad. Subay niini gipayon ang maong panagpulong didto sa Archive Building, City Hall, Barangay Poblasyon, Syudad sa Bislig. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Army Reserve Corps sa Sulu, paiigtingin at palalawakin. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Miabot pa 500 tagbupating taon sintal bilang sina 1603rd Ready Reserve Infantry Battalion di Lupa Suog ang pag-auhanan ni Lieutenant Colonel Adjan Adjijul bilang acting battalion commander, Damican District Engineers and Minister of Public Works 1st District Engineering Office. Maposte ngayon itong mga dunon kan Major Jonathan Valenzuela, officer in charge sina 1603rd Community Defense Center Reserve Command sina Philippine Army, ang pawalong katus kauhan tagwalo amin standby force sa minpiaguhan ni Sab sina
bago promote man ni Lieutenant Colonel Abdusa Cortan amin acting commander damikiana gubnol sina Lupa Sog. Para yon pa yan, iwan pa kutun palong Valenzuela impaganad field artillery disaster response iwan sinakay ganun pamin kakunahan supaya matanto marayaw impagpapanaw sininang kiawajib kanila hapagad tsaka halukal sakupan nila iwan misa ni nakatilingkal sinakahula. Dahil nga RP Holo ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.